Paborito mo bang artista si Kim Chu? Hindi ko siya actually paborito. Ay, ganun, partner. Hindi, pero pinapanood ko siya dahil mahusay naman yung bata. Oo. Tapos mamaya naman kay ER tayo. Okay, diba? Ano ba gusto mong unahin, partner? Ladies first, of course. Ladies first. Kim Chu. Ito nga si Kim Chu ay nagsampa ng reklamong qualified theft dito sa Quezon City Prosecutor's Office. At ang nakakabangha ay nakakapagtaka rito. Ang kanyang sinampahan ng reklamong qualified theft ay ang kanyang sariling ate. Si Kimberly ba? Yung kanyang sister. Ang kanyang kapatid na siyang namamahala ng kanyang negosyong bag yata. Negosyo. Nagbebenta yata sila ng bag. Pag artista ka, kumita ka ng pera, partner, kailangan meron kang investment. May ikot yung pera mo. Eto, nagnegosyo. Tapos siyempre, pinagkakatiwalaan dahil kapatid, pero mukhang nilustay sa kasino. Nako, yun lang. Yan ang problema talaga dito sa atin. Nakaka-addict yung kasino. Partner. Yung nanalo ka ngayon, gusto mo pa, manalo ka pa uli. Tapos pag natalo ka. Walang nanalo sa kasino eh. Wala. Actually, padadamahin ka lang yan. Yun pala, padadamahin ka lang. Kapag nakadama na sa'yo yan, ay yun, masasabi ka na doon. Addict ka na. Yeah. Pero hindi naman dinetalye mismo ni Kim Chu kung ano yung magkano, yung info, partner. Hindi siya nag-disclose ng information when she filed the complaint with the prosecutor's office. Qualified theft. So simple man, walang information. Baka yung mga kayubi natin nakasilip kayo doon sa prosecutor's office. Baka may kilala kayo dyan. Baka naman pakisabi sa amin yung facts of the case. So we can discuss the details of the probability of filing an information in court. Kasi prosecutor's office, lang yan determination if there is a reasonable certainty of conviction. Pag-aaralan pag-aaralan niya kung may reasonable certainty of conviction. And then after that, pag na-determine na yan, yung tawag dati dyan, probable cause, ay tsaka isasampa ang reklamo sa husgado. Ang tawag naman doon, information. Okay. Ayun. So kapag walang probable cause, doon pa lang sa prosecutor, partner? Wala. Dismiss ang kaso. Hindi siya pagbibigyan. Ngayon, balik tayo dito kay Kim Chu. Qualified theft, partner. Qualified theft kasi may high degree of trust and confidence kay sister. So kapag may pag yan ay position of trust and confidence, at ikaw ay may ginawang kalokohan, lalong-lalo na pagdating sa pera. Pag ikaw ay nagreklamo at kinupitan ka, qualified yan. Kasi binayolate mo yung tiwalang ipinagkaloob sa'yo pagdating sa pagtatabi ng pera, pamamahala ng pera. Kaya instead na simple theft, kapag walang trust and confidence, qualified kapag ando doon ang tiwala na ibinigay sa'yo ng nagre-reklamo. But it has nothing to do naman, partner, attorney, na kapatid ko to, kamag-anak ko to, kadugo ko to, first family, qualified theft. Basta pwede yun. Basta yung trust and confidence. Yung trust and confidence na doon. Ang question ka lang dito, kasi nga kaya tayo nanghihingi ng facts of the case, kung saan kaya nakatira tong kapatid niya na to. Ito ba ay dalaga pa rin? Nakatulad niya? Nakatira ba sila sa isang bubong? Dahil mag-iiba ang tenor ng kaso rito. Doon sa mga detalye na ito, partner. Importante kung si ate ba ay sa kanya pa din nakatira o nakabukod na. May asawa na ba yan o wala pang asawa? Ngayon, sabihin natin si ate ni Kim Chu ay nakatira at doon umuwi pa rin. Kahit nasabihin natin hindi regular, pero doon siya permanenteng nakatira, ay mag-iiba ang takbo ng kaso. Paano yun, partner? Sapagkat hindi magiging kriminal ang liability, but there will only be civil liability on the part of the sister, the sibling. Kasi ayon po sa ating revised penal code, kapag sa kaso ng mga swindling, estafa, malicious mischief, yung mga kaso na yan, kapag ay committed by the descendants, ascendants,
brothers and sisters, brother-in-law, sisters-in-law, ay there will be no criminal liability but only civil liability provided they are living under one roof. Yun pala yun. Kumbaga mas magaan, partner, in a way. Civil liability lang. Civil lang siya. Kumbaga kay Henry Alcantara, restitution lang yan. Okay. Ibabalik mo ang lahat ng perang kinuha mo sa kamag-anak mo na kapatid, nanay, tatay, anak. Yon. Depende na yung kung anong mapagkasunduan. Kung anong mapagkakasunduan. So, it's more of civil liability rather than criminal. Kasi siguro iniisip ng batas dito magkakadugo kayong magkakalapit na dugo ayusin na yan. Pero dito sa kaso ni Kim Chiu, alam mo, kasi pag ganyan nagsampa ka na reklamo, assuming final ni Piskal kasi may probable cause or reasonable certainty of conviction na isang pa sa husgado, ay dadaan niya sa conciliation. Mediation board. Mediation. Ibig sabihin paghaharapin, pag-uusapin. Magbati na kayo. Ayusin nyo na lang. Magkakapatid kayo. So, huwag ganyan. Pangangaralan ni judge yan. Tapos, paano ngayon pagbabayarin na lamang si ate? Ganun yan. Magkakaroon ng ng kasunduan. Doon sa usapin na yun. Paano nga daw, attorney, sabi din ni Simpleman, kung hindi na kayang ibalik yung amount? Pag hindi na kayang ibalik ang amount, depende na ang desisyon ng kay Kim Chiu kung patatawarin niya na ba yan. Ipakukulong niya ba yung sarili niyang ate? Ayun. Tuloy ang criminal case. No? Pero parang kung hindi nakatira sa kanya. Okay, given. Pero kasi sa Filipino culture natin, partner, parang pagkaganyang about family. Pag-usapan na lang, no? Dapat pinag-uusapan na lang. Kaya lang, ang ayon sa aking bubuwit. May ganon. Magkaroon tayo ng bubuwit ngayon dito sa usapang batas. Ano daw daang milyon yata yung kasi sa casino. Kawawa okay. naman si Kim Chiu. Ang hirap-hirap magliliyad sa pagsasayaw sa tsaka umarte, partner. Diba? Madaling araw nagsushooting kayo, nagtitaping kayo. Tapos nag-host pa siya ng time show. Diba? Pupunta sa ibang bansa, no? Travel. Pagod yan. Hirap ng trabaho na din na yun. Kahit papaano. Di ba nag-artista ka din, partner? Hindi ko na tinuloy hirap Ang dami nagpapapirma. Di ba, partner, ang hirap shooting dito, shooting doon. Punta ka pa ng ibang bansa. Yun. So, sabi din, partner, masakit daw kasi sabi nga ni Maylene, kapatid Pag magkakapatid kayo, di ba, at the end of the day, minsan parang mabigat sa damdamin mo, di ba? Pero buo ang desisyon ni ni Kim Chiu, partner. Daang milyon pati daw attorney, sabi ni Maria Nanale, pati po attorney condo ni Kim Chiu, pinagbili na wala siyang consent. Ayan, maganda din pag-usapan yan. Kapag ang isang condominium ay ibinenta ng iyong kapatid nang walang consent ni Kim Chiu, at definitely kung walang consent, paano na ibenta ang ari-arian ni Kim Chiu? Definitely, finorge mo yung deed of sale. Diba? Kapag finorge mo yung deed of sale, that is considered as null and void. Because the number one element pagdating sa sale ay dapat may express consent yung may-ari ng ari-arian at yun makikita mo sa kanyang pinirmahang dokumento. Nako. Kung hindi naman niya pinipirmahan yung dokumento at pinalsify lang ng kapatid niya, walang sale. Another case ba yan, partner? Istapa yun. Kasi may fraud. There is damage on the part of Kim Chiu. Sabi ni Marian, attorney, mukha pong desidido si Kim, may naipakulong ang kapatid niya. Ayun, pag binenta mo yung condominium, malaking malaking halimbawa, condo, magkano definitely baka sa BGC yan. Of course. Wala ba tayong picture dyan ni Kim Chiu o video ni Kim Chiu? Kasi kawig ko lang si Kim. Hindi si Chiu. So, ate ni Kim. Ate ni Kim. So, dun pala, partner, kaya lang doon, ang point kasi, maaatim ba yun ng
if you were given a chance, makaharap mo si Kim Chiu, kapatid niya yan, what would be your best advice for her? Ako magbibigay ng advice. As a magaling na lawyer, di ba? Oo, kapatid. Sasabihin ko, patawarin niya. Pero ipakulong niya nang magtanda. Ganon, partner? Ipakukulong din pala. Pero ang sakit naman nun, kapatid mo, kadugo mo. Alam mo kasi yung casino na yan, marami nang sinirang buhay yan. Maraming sinisirang buhay yan eh. So dapat talaga pag gumawa ka ng ganyan. Oo. Parusahan mo. Talagang ganun eh. What if part on the other scenario naman na nagkaroon sila amicable settlement? Sige, babayaran na lang. Sige, bayaran mo. Wala namang ibabayad yung yung kapatid. Kapatid, naubos. Wala nga naubos na nga paano yun? Mga ari-arian. Possible. Kung naibenta nyo yung ari-arian, ayun nga, ikaw lang ba? Wala na siyang ibebenta pa. Paano nga yun? Diba? So, the next best thing to do is talagang to punish the person. Naku. Kasi, hindi naman siguro fair yun na ginawa mo sa kapatid mo. Pinag-isipan kaya mabuti yan ni Kim Chiu at ng lawyer niya, Pinag-isipan niya talagang with heavy heart nung nag-file siya ng complaint. Hindi ito simpleng gumastos lang siguro ng 1-2 milyon eh. Kasi kung mayaman ka katulad ni Kim Chiu na malaki ang kinikita sa endorsement lang, ang laki na ng partner, ang daming commercial niyan. Sa palagay ko, miski 5 million, iaano yan ni Kim Chiu eh. Pababayaan yan eh. Pero baka hundreds ito, Hundreds of millions yan. Sa condominium lang. Oo. Magkano na kondo sa BGC? Oo, tapos nalaman niya, naku, nawala na pala lahat, studio naglaho lang doon, na. nasa 30 million na. Oo nga. Hindi naman titira sa studio si Kim Chiu. Oo, partner. Diba? Kaya yun lang talaga. Yan ang problema dyan. So definitely, it will cost Kim Chiu around more than 100 million dyan. Kung kasama yung mga condominium. Tapos kasi kung 5 milyon, kaya niya pa siguro, kaya niya palampasin yan. Kaya naman niya kitain yun, ilang pelikula lang eh, no? Sobra-sobra yung isang endorsement lang, mahina siguro sa kanya 50 million eh. Oo, diba? Correct. Oo. Nung bago-bago pa lang si Yaya Dab 20 million McDonald. Grabe diba? Kim Chiu yan. Kim Chiu to, di ba? Baka nga, marahil partner, kasi qualified, wala namang... Qualified theft, tapos estafa, falsification. Siguro ang kanyang damdamin at isipan ay magtanda ka, kapatid kita. Mas... Yun ang mabigat yun sa kalooban niya, pero siguro sabi niya kailangan pagdusahan mo yung ginawa mo. Oo nga, partner, no? Pero mo, nagsugal ka, hindi mo naman pera yung sinusugal mo. Naku po. Diba? Mahirap yung pupunta ka sa casino, wala kang pera. Dala mong pera ng ibang tao na ipinagkatiwala sa'yo. So siguro ang aral dun, partner, whether kapatid ka or kamag-anak ka o kadugo ka, magtanda ka. Oo. Ang ligtas na lang niya dyan. Kung sasabihin ng ate, dyan pa ako nauwi kay Kim Chiu. Yung nga civil. Oo, so mawawala yung madidismiss yung kaso. So bali, abogado niya doon. No? Yun ang depensa. That is the strongest defense of the sister of Kim Chiu. If she will invoke pa sila. That she is still living with Kim Chiu under one roof. So, kasi nasa revised penal code dyan, there is no criminal but only civil liability if the crime was committed by a sister, under one, an ascendant, a descendant. Ayun pala ang kaibahan niya. Pero kung sa iba nakatira si ate at si Kim Chiu magkaiba. Ayun, tuloy ang criminal. Criminal. Oo nga. Grabe, partner, no? Attorney Bueno, law and beyond. Learn the law.